Ito na mga kabsat, may kalab shoutout po. Good evening mga kabsat. Ito po, breaking news ulit mga kabsat, no? Kasi naglabas yung China mga kakabsat ng mga listahan ng mga ano yun, yung mga parang, kasi naglabas yung Palawan ng persona non grata sa kanilang ano yun, ambassador. Ngayon may sinasabi ang China mga kabsat, no? Kung titingnan ko dito sa aking na-post kanina lang mga kabsat, sabi dito, breaking news to mga kabsat, ha. Ito, babasahin ko lang. Ito. China bans kalayaan officials from entering China, Hong Kong, and Macau. Teka lang, pakita ko muna to. Baka sabihin nyo, na-invento natin eh. Ito, pakita natin. Yan o. China bans. 3 hours ago lang to, 3 hours ago. China bans kalayaan officials from entering China daw, Hong Kong, and Macau. China has barred several officials of the Kalayaan Local Government, LGU ng Kalayaan, from entering mainland China, Hong Kong, and Macau following the LGU's declaration of Chinese Ambassador Xingshan as persona non grata. The following Kalayaan officials are now banned from entering Chinese territories. Yung mga pangalan na yun, ang dami. 16 sila mga absat. Andyan si Baldassar, Loris, Nonelon, Noni, Roberto, Hubert, Francis, Marilu, Nonita, Eugenio, Hermoso, Tracy, Azel, Vicencio, Alan at Mary Cristina. Sila po yung mga LGU ng Kalayaan, mga absat, no? Na binan po ng China. Saan? Na pumasok sa mainland ng China. At syempre, sa Hong Kong at Macau. Ngayon, balikan natin ito si Attorney Absat. Tingnan natin ano masasabi ni Attorney Enzo Recto dito mga kabsat. Ito. Pasok. Bilisan natin to para matapos kaagad. Yan, bilisan natin. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Para may ideya lang yung mga kababayan natin, gaano po ba karami ang tao dyan sa Kalayaan? Sa ngayon po ay mayroon more than 400 na population. Kasama po yung mga bata. Actual po na nandun sa barangay 400. Barangay Pag-asa. Ang habitable po ay yung Pag-asa. Yes po, yung barangay Pag-asa po, yun ang pinaka-kapital ng bayan ng Kalayaan. Yun po ang mayroong existing community po. Opo. Gano'ng katagal na po may umiiral na komunidad doon? May eskwelahan, may pulis, may at iba pa? Nagsimula po yung pag-settle ng settlement doon ng ating sibilyan noong 2002 ng panahon ng dating Mayor Marquez. At ang school po nagsimula noong 2015 sa panahon po ni dating Mayor Dito noon. At ngayon po mayroon na po tayong more or less mga 110 plus na estudyante grade 1 to grade 12. 100 plus. Dumadami na. Yes po. Opo. Yes po. Ang mga nakatira po diyan ay mga native talaga ng Pag-asa o mga dayo lang po, asawa ng sundalo o ano po? Sino po? Civilian shoutout. Mula po dito sa Mainland Palawan pero galing po rin sa iba't ibang probinsya. At ang ilan po ay pamilya ng dating na-assign na ng mga sundalo doon. Nagustuhan. May Bicolano, may Bisaya, may Cebuano. Halo-halo po. Ano ang karaniwang hanap buhay doon ng mga sibilyan? Pangingisda po, at ang ilan nating mamamayan, mayroon po silang tindahan sa sari-sari store. Ang ilan naman po ay empleyado o contract of service ng bayan ng munisipyo. Opo. So ang na-imagine, ito, pinapakita po namin ang itsura po nung lugar kasi ang aming reporter na si Edniel Parosa nakapasyal na rin po pala dyan minsan. Meron pong naka-base na military dyan po sa Pag-asa? Yes po. Yung sinabi niyong 400, hindi ho kasama na doon yung mga naka-destinong sundalo? Hindi pa po kasama. Ganon din po yung mga construction workers ng ilang mga contractor na gumagawa ng proyekto natin sa Pag-asa sa bayan ng Kalayaan. Okay na, Rani Sierra. Para lalo makita nila. Maganda ho ba yung pwede bang may maganda bang beach diyan, magandang paliguan, yung pwede kaming magpagulong-gulong sa buhanginan, tapos pag medyo uminit-init ang katawan, magdadive na lang. Ganun po. May ganun ba i-develop na area nung isla? Yes po.
po, napakaganda po ng beaches natin sa Pag-asa at yung ating coral reef sa malapit na Bahura. At mayroon po tayong identified na para sa turismo po. Mga gaano kalayo po katagal ng biyahe ang from mainland Puerto Princesa. Puerto Puerto Princesa po, dahil medyo paikot siya, dadaan ng dulo ng Barangay Buliluyan, sakop ng Batarasa. Batarasa. 18 hours po, at least 18 hours from Ay, ang tagal pala, no? po, direkta to Pag-asa Island, around 30 hours po. Matagal pala, ano? Pero baka ay medyo 9 knots lang or 10. kahit speedboat ang gamit. Medyo mahirap po kasi malayo at malalayo po yung isla na Ano pala kalayo yun? limitado lang po ang consumption ng speedboat. Pero meron po kayong airstrip diyan. Sa Pag-asa po, mayroon po tayong airstrip. Opo. Yan po ay natapos na yung concreting na pinupunduhan ng national government. Mga gaano kalaki po ang eroplano na pwedeng pwede lumapag? lumapag diyan? Opo. Yung ating pong C-130 po. Aba, ayos pala. Pwede pa lang bumiyahe ang Philippine Airlines sa Cebu Pacific. Oo nga. Limitado lang po yung cargo ng C-130 kasi hindi naman po ganun kahaba pa yung ating Yung runway. airstrip doon. Yung runway. Ganun pala, ano. So, kung wala hong biyahe ng wala pang sumubok yan, yung may aeroplano dati na, yung seaplane, Seaplane. pwede ho ba dyan? Wala po, pero mayroon naman po minsan nagabiyahe yung mga 6-seaters na katulad po sa atin sa Air Force, mayroon namang mga flight ng mga maliliit maliban na sa aircraft. C-130, C-295 to 121. Opo. So, kung ikukumpara po, ang laki ng yung isla po ng yung Pag-asa mismo, kung ikukumpara sa kailan ba kayo uling napunta dito sa Manila? Gaano saan nyo ikukumpara? In terms of siguro diameter na lang, nasa more or less 38 hectares ang lawak ng Barangay Pag-asa. 38 hectares. Hindi talaga ganong kalakihan, ano? Yes po, hindi po ganun kalaki po. Hindi ganong kalakihan. So ang mode of transportation pag nandoon na, may mga tricycle po ba diyan? May mga jeep, may motorsiklo? Ang mode of transportation parang lakad lang po. Lakad. Ngayon po, mayroon namang ilang sasakyan, tricycle, motor, bisikleta, ganun po. May bisikleta. Tapos may kuryente po, may signal ng internet, ganun. Meron. Yes po, mayroon na pong internet tayo. Matagal na po kaming may connection ng Smart at matingin niya doon yung mayroon na rin Starlink. Starlink. Provided din ng ating ng DICT. Mayroon po, may connection. Pwede ho bang mag-island hopping sa mga katabing island? Sa Kalayaan Island Group. Mayroon po sa C1 K2, mayroon pong Bahura na malapit, mayroon pwedeng wala namang isla o island na malapit sa Pag-asa except yung pinakamalapit pang Pag-asa na sakop ng ating ng Palawan ay ang ng Pilipinas ay ang Lawak or Likas or Panata. Tuta. So kayo po bilang alkalde, ini-encourage po ba ang turismo diyan po sa lugar ninyo? Yes, isa po sa talagang pinaka-thrust ng LGU ng Kalayaan ay ecotourism. Ecotourism. Hindi lang po namin na-establish at dahan-dahan po namin piniprepare, lalo na ihanda namin yung mga facilities at kailangan yung para makapag-accommodate ng kahit limited lang na tourist. Magkano po ang budget ninyo, annual budget ninyo diyan, Mayor? Sa ngayon po, ang ira namin more or less nasa mga 168 million po. 168 million. Nung nag-umpisang mayor kayo, pang ilang term nyo na po ba? First term ko po as mayor, previous po, last 3 years ay vice mayor po ako. Pero nag-serve po ako sa Bayan ng Kalayaan na bilang municipal administrator sa ilalim ng 2 mayor. So malaki na rin po pala itong budget ninyo, 160 plus, ano? Oo, pagpasok ko po 2008, around nasa 40 million lang po yata. Tinan mo na, ang laki na ng in-improve. Pero mas marami pang pondo ang kailangan para ma-develop. Pero Mayor, kaya po kami napatawag, bagamat gusto rin namin kumustahin po kayo at ating mga kababayan dyan. I'm sure naririnig niyo yung mga bakbakan sa Senado nabanggit po ang inyo pong bayan, municipality. Ano pong nararamdaman ninyo dito po sa issue ngayon? Salamat, VMB. Medyo actually po na nakakalungkot at medyo nasasaktan din po tayo bilang punong bayan. At sa lahat para sa amin sa aming mga mamamayan na mayroong mga ganitong nangyayaring parang hindi pagkakaisa ng pananaw ng ating mga senators at ilang mga opisyal ng gobyerno, lalo na involved sa diplomatic relation at ibang mga tungkulin na nasa iba't ibang mga tungkulin po. Nung si Senator Marcoleta particularly, napakinggan niyo po ba yung buong diskurso niya tungkol dito? Ano po ang naging reaction po ninyo? Nanonood po ako at medyo na-open po tayo, pero yan po ay natural.
Oops, nangyari. What's happened? Biglang huminto mga kabsat. Naku pa! Hindi yata kaya ng malaki Wait nga. Nangyari. Wait lang So mga kabsat, no, yung mayor ng Kalayaan dyan sa Palawan, mga kabsat, galit. Pati yung mga nakatira dyan sa statement nga ni Marcoleta, mga kabsat. 9:50. I-refresh ko lang to tapos balik na lang natin. $9.50. Yan po ay natural lang, no? Parang karaniwan na pagpalitan ng kuro-kuro sa Senate. Kami po ay bilang lingkod bayan, ako naman ay nakapokus lamang paano namin mapaglingkuran ang ating mga mamayan ayon sa mandato ng Local Government Code, i-promote, itaguyod yung kanilang kapakanan. At inaasahan po namin na sana ay matim, no? Medyo maglaylo ang mga issues. Ang importante po ay magkakaisa, bagamat personally hindi ako sang-ayon sa pananaw ni kagalang-galang Senator Marcolita. Kami po, ako bilang lingkod bayan at punong bayan ng Bayan ng Kalayaan, mas focus namin ang aming atensyon kung paano itaguyod ang kapakanan ng mamayan at hinihiling dito namin mas mabuti po at maganda na ang marinig namin ay pag-usapan paano makapagdala ng higit pang development sa ating yun ang pag-usapan dapat hindi pero kayo mismo ay naninindigan at naniniwala at naninindigan na parte ng Pilipinas yan, sa atin yan, nasa loob ng exclusive economic zone yan. Yes po, yan po ay pinapaliwanag na ni Commodore Tariela, pinapaliwanag na po sa ilang diskurso sa forum ni Justice Carpio, at naniniwala po ako at tinatayuan natin kami na mismo na ang Bayan ng Kalayaan na nag-iisang bayan sa West Philippine Sea ay atin at sakop ng Pilipinas. Opo. Sa ang kailangan ay imbis na usapang i-give up ang Kalayaan ay i-develop ito, Mayor. Pagandahin pala. Yes po, yun po ang mahalaga. Magkakaiba man sila ng pananaw, pero mas mahalaga po hindi matabunan, ma-overshadow yung issue tungkol sa tinatawag natin dyan mga diplomatic issue. Kami ay focus na sana naman ay huwag makaligtaan na mayroon tayong community na naghihintay at nanirahan doon, naghihintay ng talagang tulong o anumang development o patatagin pa yung kanilang pamumuhay doon sa buhayan. Baka may mensahe kayo kay Senator Marcoleta at iba pa na may mga kapareho po nilang ng paninindigan. Mayor. Yes po. Sa kay kagalang-galang Senator Marcolita, alam ko po na may kanya-kanya tayong mga opinion, pangunawa o interpretasyon sa sitwasyon sa West Philippine Sea, particularly kung paano i-address ito. At ito naman ay pinagtibay na ng 2016 arbitral ruling ng RA 9522 ng RA 160/424 na ang West Philippine Sea ay sa teritoryo ng Pilipinas. Ang atin pong hiniling, kung mayroon man pong mga pag-uusap tungkol dito, ay siguro medyo i-control natin yung temperament natin at i-focus yung ating energy kung paano natin ma-develop ang particular yung Bayan ng Kalayaan na kaya po ay hindi lang pag-asa ang ating kailangan fokusan. Mayroon pang mga features dyan na sa ating sa loob ng ating teritoryo ay magkaisa po na mabigyan ng focus o pupunduhan upang ma-develop pa natin. At sa mga senators, kay Senator Ping Lacson, kay Senator Pangilinan at ilan pang tumatayo
na ako naman ay sang-ayon din sa kanilang paninindigan. Higit na po bilang punong bayan ng Kalayaan. Maraming salamat po na hindi nyo kami nakalimutan at ipinaglalaban din ninyo ang ating karapatan sa West Philippine Sea, particular sa bayan ng Kalayaan. At sa ating mga tagapakinig, nais po namin ipabatid sa inyo, baka hindi po ninyo hindi kayo aware, mayroon pong nag-iisang bayan sa West Philippine Sea na sakop ng probinsya ng Palawan. Ito po ay ang bayan ng Kalayaan. At mayroon po tayong community doon sa bayan na ito. Ito ay yung Barangay Pag-asa. Opo. Nawa po magtulungan po tayo. Ipopot po natin. Baka gusto niyo mangumbida. Baka gusto niyo mangumbida ng mga mambabatas niyo, mga senador. Go ahead po. Yes po. Lalo na po si Senator Marcolita. Kung makapasyal po kayo, katulad ni Senator Ping Lacson, ni Senator Estrada, Senator Tulfo, ang ilan nating mga senator ay nakarating na po doon. Baka naman maunawaan niya at magkaroon siya ng grasp talaga sa tutong actual na kalagayan ng ating mga mayan doon sa Pag-asa. Opo. Panghuli na lang, Mayor, nabanggit ninyo kanina ang development. Kung kayo ipapipiliin, ano bang gusto nyong papondohan dyan na proyekto para medyo maramdaman ang development dyan sa inyong bayan? Patuloy din man po ang aming pagpadala ng request dyan sa Senate, sa House of Representatives. Mga representation namin, ginagawa po namin. Ang higit sa lahat, ang hinihingi namin ay actually wala kaming reliable na sasakyang pandagat. At siguro yung mga malalaking project na hindi kayang punduhan, may request kami pending sa Senate, katulad ng multipurpose evacuation center. Sa Pag-asa lang po yan. Yung siyempre yung port sa iba't ibang picture para talagang malagyan din po natin ng dahan-dahan ng community. Hindi ho kalakihan flood control. Flood control. Gusto niyo ba flood control project? Sana kung mayroon ng flood doon, baka mag-request ka. Sa laki ng pondong inilaan sa mga flood control, sa inyo siguro, yung multipurpose. Dali-dali Ang liit lang nun, Mayor. Kayang-kaya yun. Opo yun, nakakalungkot po. Pero siguro, ngayon naman po ay nakita namin yung pagpapadala ng suporta ng national government. Yes. Marami na tayong mga proyekto doon na malalaki na tinutulungan na pinupunduhan ng maliit lang ang populasyon eh. Yung 400 plus na yan kumbatsero, sigurado libre na lahat yan. Libre eskwela, libre edukasyon, libre ang gamot, libre ang medical care. Kung may doktor, may doktor ba kayo dyan? Yes po. Sira lang yung ang assignment ng doktor doon. Ang doktor ngayon na pumupunta, nag-extend ng ilang buwan ay mula sa Philippine Coast Guard. Pero nagko-coordinate kami sa provincial government na mabigyan kami ng doktor sa barangay. Yung ating mga community doon, residente ay mayroon kaming rice subsidy na 10 kilos sa isang buwan. Tinan mo na. Parang gano'n na, parang libre halos. Libre halos lahat. Okay. Bunyog! Halikan na! Salamat, Attorney Enzo. Meron pang isa guys may isa pa. May isa pa po. Wait lang, may nakita ko yun kanina kay Attorney. So yan po, galit ang mga taga-Palawan na Kalayaan dyan sa statement ni Marcoleta.